Pinabubuksan ng DOJ sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang mga kinuwestyong bank account ni COMELEC Chairman Andres Bautista. May panibagong akusasyon naman ang kampo ng kanyang asawa. Saksi si Ivan Mayrina. Nagturoan pa si COMELEC Chairman Andres Bautista at ang abogado ng misis niya kung sino nagsabing 620 million pesos ang hinihingi ni Patricia Tish Bautista. 260 million lang daw talaga ang hinihingi, sabi ng abogado ni Mrs. Bautista. Pero sa demand letter mula sa kanyang misis na ipinakita ng COMELEC Chairman, makikitang humingi ang kampo ng misis ng 500 million pesos na dapat ibigay ng 3 installment kasama ang 2 unit sa Pacific Plaza Tower. Ang nakapirma, dating abogado at ngayon tagapagsalita ni Mrs. Bautista na si Attorney Lorna Kapunan. Pag-amin ni Kapunan, siya ang humingi na mahigit 600 million pesos. Half of that, sabi namin, kung conjugal yan, is 600 something. The intention really was to find out from him what is clean money and what is not. Hindi na ibigay halagang yan ng COMELEC Chairman na ang yaman lang daw ayon sa kanyang SALN ay mahigit 170 million pesos. Nang maging opisyal na abogado ni Patricia si Attorney Martin Loon, siya naman daw ang nag-text ng mga demand ayon sa COMELEC Chairman. Ipinakita ni Loon ang ilan sa palitan nila ng text messages si Chairman Bautista. Kabilang ang text sa ito na una nang inilabas si COMELEC Chairman sa media na nagsasabing parang speeding ticket ang problema. Bata pa raw ang COMELEC Chairman at mga anak nito at may hinaharap pa. Sayang daw dahil lahat sila ay talo. Mga kaaway lang daw ni Chairman ang matutuwa. Hindi raw niya alam kung sino ang kinokonsulta ni Ginang Bautista pero ayusin na lang daw ito. Hunyo raw ito ipinadala ayon kay Chairman. July 26 naman ang makapagkita si Tish Bautista sa Pangulo pero gitiloon. Hindi po extortion ang mag-negotiate sa property settlement ng mag-asawa. Katunayan, bahagi raw ng negosasyon ng pagbalangkas ang kasunduan ng kampo ni Chairman. Pero dahil sa kondisyong dapat isauli ni Patricia mga nakitang dokumento at sabihing walang illegal rito, hindi raw nila ito pinatulan. At sa bagong settlement agreement na mga binalangkas ng kampo ni Patricia, humingi siya ng 70 million pesos, mga unit sa Pacific Plaza at dagdag 20 million pesos na ide-deposito in escrow sa isang international bank. Kailangan din bigyan ng special power of attorney si Mrs. Bautista para maayos ang divorce sa Hong Kong at annulment sa Pilipinas. Pero paanong depensa ni COMELEC Chairman Andres Bautista at ng kanyang kapatid na magkahalong pera nila at ng ina sa mga bank deposit na nadiskubre ni Mrs. Bautista? Kung totoo, dapat daw nakadeklara pa rin sa SALN ang parte roon ni COMELEC Chairman at dapat may katapat na buwis. Ang real issue na explain ni Chairman is saan galing. At if he's saying it is family, na-declare ba ng family yan sa BIR? His mother is 85. Nilinaw rin ng kampo ni Mrs. Bautista na ang 3.2 million pesos sa credit card bill ay gastusin para sa kanilang mga anak sa loob ng 12 taon at binabayaran ni Patricia kay Chairman kada buwan. Can you imagine the wife borrowing from the husband to pay credit card bills that went to the support of the children? May interest pa. Sa gitna ng mga gulo, may bagong pasabog ang kampo ni Mrs. Bautista. 2 property na ginagamit niya na sex den na inamin niya sa wife niya. Sabi niya sa hiwalay na panayam. We don't even know if he has immorality, but that's not the issue eh. Yun na nga ang gustong gawin ng chairman na i-confuse at distract ang public para pag-isipan yung immorality, yung bribe, yung extortion, yung libel. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.